Sumikat si King Tut sa sumpa na kanya di umano ay ibinigay sa mga taong umistorbo sa kanyang tila ba libo-libong taong pagkakahimlay. Ngunit ano nga ba talaga ang kanilang mga nahukay? Kaya naman mga katinagalog, inihahandog ko ang mga bagay na nakuha sa loob ng libingan ng haring may kaakibat na sumpa. Ito ay walang iba kundi ang haring si Tutankhamun. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog. I-add din po ang aking FB page na ang What the Facts by Tinagalog. Maraming salamat po. Ang tinagurian na ang batang hari na si Tutankhamun ay wala talaga sa wastong gulang nang ito naman ay iniluklok sa trono. Ito naman ay sa edad na 9 na taong gulang. Nabibilang ito sa ika-18 dinastiya, circa ng ika-1332 BC pa. Sa maikling buhay ng haring ito ay tila masasabi na marami naman itong naiambag kahit papaano sa kanyang kaharian. Ito ay kahit pa nga sa napakaikli lamang na panahon. Masumikat pa ang batang haring ito nang matagpuan at mahukay ang kanyang pinaglibingan at tahimik na pinaghimlayan sa mahabang panahon. Ng taong 1922 ay nahukay nitong si Howard Carter ang kanyang kinalalagyan. Sa kanilang tala ay mayroong 5,000 mga bagay na doon ay kasakasama niya na nahukay. Ang mga bagay na ating mababanggit ay iilan lamang sa mga mahalagang bagay na nakita sa loob ng libingan ni King Tut. Ang maskara. Tinatawag din na ang death mask sa paniniwala ng mga sinaunang taga-Ehipto. Ang maskarang ito o ang death mask ay ginagawa upang makilala ng pumanaw ang kanyang sariling katawan. Pinaniniwalaan din na ang maskarang ito ay poprotektahan ang kaluluwa ng pumanaw sa kanyang pagdating naman sa kabilang buhay. Talaga namang sosyal ang pamahiin ng mga Egyptian, mga katinagalog. Ang trono. At dahil nga ito ay 9 na taong gulang pa lamang nang ito ay maging isang ganap na parao, kinakailangan nito ang medyo maliit na uri ng trono. Kasama namang nahukay ng haring si Tut ay ang kanyang trono. At take note mga katinagalog, may pangalan ang trono ng haring si Tutankhamun. Ito ay tinatawag nila na ang Neb-Crepurir. Iba talaga ang haring si King Tut. Ang pabango. Isa pa sa nakita na sadyang ipinalagay ni Haring Tut sa kanyang pinaghimlayan ay ang tinatawag na ang alabaster vessel o ang lalagyan ng pabango. Ano nga kaya ang amoy ng pabango na libong-libong taon nang nakatago, mga katinagalog? Ang 3 kabaong. Nang mapasok nila ang libingan ng haring si Tut, sa kaloob-looban nito ay kanilang natagpuan ang kanyang pinal na pinaghimlayan. Ito naman ay ang tinatawag nila na ang sarcophagus. 3 patong pa pala ang kanyang kabaong. Sa labas na layer ng kabaong ay gawa sa kahoy na pinalilibutan naman ng saksakan ng daming mga batong hiyas katulad na lamang ng diamante, ruby at maging ang sapphire. At marami pang pinakamamahal na uri ng mga bato at hiyas. Matapos nito ay sinundan ito ng 2 pang mas medyo maliit na kabaong. Ang 2 kabaong namang ito ay gawa sa solido at purong ginto. Sosyal. Ang estatwa. Kasama sa mga bagay na nahukay pa rin sa loob ng libingan ng haring si Tut ay ang kanyang estatwa na naglalarawan naman ng kanyang tunay na kalagayan ng pangangatawan. Ang estatwang ito ay may tungkod. Isa ito sa mga iilang bagay na nagpapakita ng kung papaano ang kanyang naging pang-araw-araw na buhay nang siya ay buhay pa. Ang hari at ang reyna. Ito ay malamang ngayon nyo lamang maririnig, mga katinagalog. Nakuha rin sa libingan ni King Tutankhamun ay ang pintang larawan niya at ng kanyang asawa, ang misis ni King Tut na si Ankhesenamun. Ayon sa mga eksperto ay malamang nang pumanaw itong si Tut ay muling nagpakasal. Ito ay naging sa tagapagmana ng trono ng parao. Dagdag nila na malamang ito ay ang mismong lolo ng reyna. Ang reynang si Ankhesenamun ay kapatid din mismo ni King Tut.
Huwag na nating pag-usapan mga katinagalog at tumatayo ang balahibo ko. Ang Wind Scarab Pictorial. Sa unang tingin ay aakalain mo na isa itong display sa kusina ng nanay o ng lola mo. Ngunit ito pala ay isang bonggang kwintas na tadtad ng mga bato katulad ng jade at marami pang iba. Kasama naman sa disenyo ay mata ni Horus at Ankh. Si Horus ay ang itinuturing nila na ang banal na anak ng Diyos sa kanilang paniniwala. Katumbas ni Horus sa ating mga Kristiyano ay Hesukristo o si Jesus Christ. Ang inukitang pinto. Sa pintuan pa lamang, papasok mismo sa lugar ng pinaglibingan ni Tut ay kitang-kita na kung gaano kabusisi naman na pinaghahandaan ang kanyang huling hantungan. Makikita sa litrato ng entrada, papasok sa pinaglagakan ng kanyang naiwang katawan. Detalyadong nakaukit ang mga bagay na sumisimbolo sa kanyang paglalakbay naman sa kabilang buhay. Ang apat na chapel. Sa tindi ng paniniwala ng mga Egyptian sa kabilang buhay at kung gaano sila ay namuhay sa lupa, ay ganun din nila pinaniniwalaan ang magiging buhay nila matapos nang sila ay pumanaw. Kaya naman lahat halos ng meron sila sa buhay ngayon o paminsan ay mas higit pa ay talaga namang kanilang dinadala sa kanilang paglalagakan. Kasama nga rito ay ang apat na chapel na katabi naman mismo ng pinaglagyan ng katawan ni King Tut, ang royal na karawahe. Sa karawaheng ito sumakay ang mga sinaunang hari at reyna ng Ehipto. Ito ay sumisimbolo din ng kanilang kapangyarihang politikal. Ang karawahe sa Ingles ay chariot na kasama rin namang nahukay sa pinaghimlayan ng katawan ni King Tut ng ika-1922, ang mga bantay. At kahit na nga ang mga parao ay tinuturing na mga bathala sa lupa, ang kani-kanilang mga nasasakupan at sa kanila rin namang paniniwala ay hindi maaring walangang bantay ang pinaghihimlayan ng kanilang iniwang katawan. Ito ay ang litrato ng bantay ni King Tut sa pasukan ng kanyang pinaglibingan, ang unan. Kung sa ngayon ay nagrereklamo sa tigas ng malambot nating unan, masayang malalaman na ito ang uri ng unan na kahit pa ang isang pinakamakapangyarihang tao ng kanyang kapanahunan. Kasama sa nakuha sa libingan ni Tut ay ang pahingahan ng ulo o sa madaling salita ay unan na gawa naman sa ivory. Ang figurang ito ay si God Shu na hawak naman ang langit sa kanyang mga kamay. Ang pendant ng scarab. Kasama sa nakuha ay ang bonggang pendant na ito. Ito ay nagsasalarawan ng diyosa ng mga kobra na si Wadjet. Mga katinagalog, pendant pa lang yan. Diba bongga? Ang sandalyas na ginto. Mukhang masakit nga sa paa, pero why not mga katinagalog? Kasama rin ni Tut na nahukay ay ang sandalyas na ito na gawa naman sa purong ginto. Usong-uso sa panahon ng sinaunang Ehipto ang pagkahumaling nila sa ginto. Ito marahil ay dahil ang ginto ay simbolo ng kapangyarihan at impluensya. Kumbaga, ito ay isang status symbol sa atin sa ngayon. Ang salamin. Dito makikita kung gaano talaga metikuloso ang mga Egyptian sa kanilang mga rituales sa kanilang paglisan sa ating mundo. Pati ang salamin sa mukha na ito ay kasama rin sa pinaglibingan ng Haring si Tut. Naniniwala sila na lahat ng ito ay kanilang kinakailangan at kailangang madala sa kanilang kabilang buhay. Ang pinagpatungan. Dito nakitang nakapatong ang sarcophagus ni King Tut. Ang patungang ito ng kanyang kabaong ay gawa rin naman sa purong ginto. Ang mga singsing. Ang dahilan kung bakit halos wala nang makitang mga mummy na nasa maayos na kalagayan ay dahil sa mga grave robber o yung mga tao na ang trip ay pagnakawan ang mga yumao. Hindi na ito bago sa ating pandinig. Hindi naman nga papalag ang mga wala ng buhay. Ang mga singsing sa larawan ay iilan lamang sa mga singsing na pag-aari ng Haring si Tut na intak o buong nakuha kasama sa loob ng kanyang pinaglibingan. Ang chalice. Siyempre, pag hari ka, may sarili kang chalice. Ito ay ang mismong chalice o baso na pinag-inuman ni King Tut nang siya ay buhay pa. Ito ay tinatawag na ang chalice ng alabaster. Ang pintang digmaan.
Ito ay isa sa medyo kailangan ko pang saliksiking mabuti mga katinagalog. Sa akin kasing unang pananaliksik ay alam na natin na medyo palyado itong si King Tut dahil nga rin sa mga epekto ng kanyang pangangatawan. Ngunit ganun pa man ay kasamang nahukay ang pintang larawang ito na nagpapakita na itong si King Tut ay lumalaban naman sa digmaan. Ang pinta sa dingding. Sa loob ng pinaglagakan mismo ng haring si Tut, maging ang kabuuan nito ay makikita na napapaligiran ito ng drawing o mga pinta. Ayon naman sa mga eksperto ay ang mga drawing na ito ay hindi lamang para sa palamuti, kundi ito ay ang mga tila badasal na kinakailangan ng isang yumaong parao para makatulong sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang estatwa ni Anubis. Si Anubis ay ang nagsisilbi bilang ang gabay ng isang yumao papunta sa tarangkahan ng kaluluwa, papunta naman sa kabilang buhay. Ito ay upang maging maayos ang kanyang pagtawid at hindi siya maligaw. Mga sinaunang mga kagamitan. Kung nais na masilip o magkaroon ng ideya kung ano ang itsura ng mga muebles o kagamitan ng totoong mga sinaunang Egyptian, lalo na ang gamit ng mga parao, ay ang litratong ito ay ang saktong makapagpapasilip sa atin ng pamumuhay ng mga sinaunang tao libu-libong taon na ang nakararaan. Pilak at gintong trumpeta. Di ba't kapag inaanunsyo ang pagdating ng isang dugong bughaw ay kinakailangan nga ng trumpeta? Ito ay upang makuha ng hari at reyna ang buong atensyon ng lahat ng tao na kanyang daraanan. Ang bulaklak. Kasama ring nakuha ay ang 2,000 taong tuyong bulaklak. Ito ay malamang kasamang inialay din sa yumaong batang haring si King Tut. Ayon sa mga eksperto sa pag-aaral patungkol sa mga sinaunang kaugalian ng mga sinaunang mga Egyptian na napakasidhi ng kanilang paniniwala sa magiging buhay matapos na kanilang lisanin ang mortal na pamumuhay o yung tinatawag nga nila na life after life. Kayo po ba mga katinagalog, naniniwala po ba kayo na may buhay matapos ang ating buhay sa lupa? Kung oo ay hindi, ay isulat lamang po ito sa comment section sa ilalim upang akin naman po itong basahin. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo, Warlito Motogina. Totoo ba? Cyrus May Red, Mr. Knight of Game, Kodor Cedric Ballout, Kit Yamat, Lord Kurug, Aldrin Lisama, at kay Melvin Buela. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out!